Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Unang bahagi ng EDSA Rehab posibleng matapos na sa Hulyo 2026. Yan ang MBC TV Network News ni Dustin Bayog. Inaasam matatapos pagdating ng Hulyo ang unang phase ng rehabilitasyon ng EDSA kung sasakop na pagsasaayos ang Roas Boulevard at Orense. Ito ang sinabi ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa isang press conference kung saan kabilang sa mga matatapos ay ang mga sidewalk. Quite advanced yung progress. So hopefully by May tapos na. At least yung dadaanan ng mga sasakyan. And then yung sidewalk June, July. Tapos na rin. Dagdag ni Dizon na pinaplansya na rin ng DPWH ang mga procurement documents para naman sa phase 2 ng EDSA Rehab. Pag natapos yan, gusto ko magpa-extend na rin to hopefully to Boni, Ortigas, and then later on to Cubao. Samantala ngayong araw din pipirma ni Dizon ang isang department order na layong baguhin ang pamantayan sa pag-promote ng kanilang mga empleyado, lalo na sa mga regional director at mga district engineer. Bukod sa mga standard at basic na requirement, isasama ni Dizon ang ilang monitoring requirements, gaya ng bilis na pagsasaayos sa mga repair at maintenance sa mga kalsada at tulay, mabilis na aksyon sa mga mangyayaring sira dulot ng kalamidad, at ang kalidad ng mga ito sa oras na matapos ang proyekto. They will be judged by this. Pagka sila hindi pumasa dito, tanggal sila o papalitan sila immediately. No? Every year ang magiging measurement nito. Tinalakay din ni Dizon ang pagtitiyak na madaraanan na bago ang Holy Week ang sira-sirang bahagi ng Marlica Highway, lalo na sa Gumaca, Quezon, Samar at Ginobatan sa Albay. Ayon sa kalihim, paspasan ang ginagawang repair at paglalagay ng pansamantalang tapal sa mga nasabing kalsada na kanilang ininspeksyon upang masigura mas maayos sa biyahe ng mga Pilipino pagdating ng Holy Week. All obstructions and clearing works must be completed by the end of March. Ibig sabihin, pagka babiyahe na ang mga kababayan natin sa Maharlika Highway, lalong-lalo na sa Quezon, sa Bicol, sa Samar, kung saan laging sira, laging grabe ang traffic dahil sa mga construction, wala nang obstruction, wala nang ongoing na construction. Matapos ito, arangkada na rin ang long-term rehab plan para sa Maharlika Highway kung saan magpapatupad ang ilang pagbabago gaya ng pagkakaroon ng foreign consultants, paggamit ng concrete paver technology at paglilimita sa malalaking contractors sa mga isasagawang bidding. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, oil firms nagpatupad ng price hike sa kanilang mga produkto. Magkakasabay na nagpatupad ng taas presyo ang mga kumpanya ng langis sa kanilang produktong petrolyo ngayong selebrasyon ng Chinese New Year. Nitong alas 6 ng umaga, ipinatupad ang 1 peso and 20 centavos na dagdag sa kada litro ng gasolina, samantala ang diesel at kerosene na may parehong 60 centavos ang pagtaas sa magkakahiwalay na kada litro. Ayon sa Department of Energy, isa sa mga dahilan ng pagtaas ay ang umiiral na geopolitical tension sa pagitan ng US at Iran, pati na rin ang potensyal na banta sa supply sa Strait of Hormuz. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.